So, naglabas na nga si Infinix ng smartphone na talaga namang magpapa-ay sa mga iba't ibang brands. And this is the Infinix Hot 60i. Sa halagang 5,000 plus, talaga namang napakaganda na ng mga specs netong phone na to. Meron na siyang 5,160 mAh with 45 watts of fast charging, up to 256 GB of storage, kahit na yung 4 GB of RAM or 8 GB of RAM pa yung kukunin mo. Ang laking storage na nun. Meron na din tong NFC at saka gyro navigation. Tapos kung makikita nyo naman, pinagmamalaki na talaga ng Infinix na Infinix AI phone to. Tapos katulad ng napakagusto ko sa kanyang predecessor na Hot 50i, eto guys ay meron pa ring 50MP camera despite the price na 5,000 pesos lang. So, dapat nyo ba talagang bilhin to? Or baka pass muna? Well, yan yung pag-uusapan natin ngayon dahil nga magkakaroon na ng unboxing and full review for you to know kung para sa'yo nga ba talaga etong phone na to. And we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JT TV. Now, before we proceed, I just want you to know na meron tayong ongoing giveaway na itong Tecno Pova 7. And in order to join, just subscribe and also follow nyo na lang din yung mechanics. Dagdag ko na lang din na kapag umabot to ng 2,000 likes ngayong July, isasama ko to. No choice. Now, kung makikita nyo naman dito guys sa kanyang box, ang ganda na. Hindi na talaga to katulad ng mga nakaraang Infinix na ang papangit ng box. Like, design pa lang, alam mo ng mura. Eto guys, mamahalin na yung dating. Wow! Perfect na perfect pang gift. Kapag pinuksan naman natin to, yung unang bubungan sa atin dito guys is yung mismong smartphone. Just look at that. Wow. Etong kinuha kong unit guys is yung black. And dito naman sa harapan makikita natin yung kanyang mga main specs. After ng phone, meron tayong license by Qualcomm dito, warranty card, user manual, and even a hard case. Hard talaga siya. Kaso nga lang, the only problem with this one is that wala siyang protection pagdating sa kanyang side. So, medyo risky pa rin siya. Magagasgasan talaga yung side ng phone mo. After that, meron tayong USB A to Type-C na cable, 45 watts charging adapter, and dito naman guys nakalagay yung kanyang SIM ejector pin. All in all, okay na okay pa rin siya dahil nga nag-include pa rin siya ng kanyang adapter which is fast charging na rin. Hindi katulad ng iba dyan. Fast charging nga, wala namang adapter. Gastos patuloy. Eto, kompleto na. May case ka pa, di ba? Okay na okay. Now, here is the phone. Just look at that. Napakaganda, di ba? Para na siyang Samsung. Kulang na lang. Lagyan na lang natin ng Samsung dito na tatak. And pwede mo na talagang ipagmayabang. Pero guys, hindi ganun yun. As you can see, nag-improve na talaga sa Infinix dito na para na siyang mamahalin pero 5,000 pesos lang pala. Meron siyang iba't ibang kulay. Kaya naman kung ayaw mo yung black, pwede ka mag-titanium silver, shadow blue, neon red, green, and meron ding purple. Ganon kadami. Dapat hindi na lang to Infinix Hot. Infinix color na lang dapat to. Wala nga mga ganong kulay sa Infinix Smart 10 na smart na yon. Dito kaya kay Hot. Unfair, di ba? Now, as you can see dito sa kanya likod, hindi siya obvious na parang mga design lang. Pero guys, isa lang talaga yung importante dito. Kahit masira tong dalawa, okay pa rin etong si Infinix Hot 60i. Pagdating naman sa kanyang finish, gustong gusto ka talaga to dahil nga matte finish na siya. So even though hindi kayo gumagamit ng case, hindi didikit yung mga smudges and fingerprints dito and hindi rin siya masyadong visible. So at the end of the day, magiging clean talagang tingnan etong phone na to. Now, merong unusual pagdating dito sa kanyang build, which is makikita natin sa kanyang buttons. Well, pag-usapan natin yan. Sa kanyang mga ports, dito guys, ibaba nakalagay yung kanyang 3.5mm port, microphone, Type-C port, and speaker grills. Dito naman sa right side, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang fingerprint scanner / power button. Dito naman guys, sa may ibaba, nakalagay yung kanyang tinatawag na tingining one tap button. Oh my god, so interesting, so original. Hindi talaga halatang kinopya sa iPhone. Oh. Ganon na ba talaga yung mga Android ngayon? Kung ano yung nakikita natin sa iPhone, ginagawa din nila. Pero, kopyahan lang naman. Meron din naman mga feature na kinokopya sa iPhone sa Android. But yes, etong button na to ay pwede nating i-assign sa kung ano mang gusto natin. Makakatulong to para mas maging easy yung ating life dahil nga, meron kang two option. Either double press or long press. Kapag di-double press natin, meron tayong mga feature na pwedeng i-enable. Like camera, flashlight, mute, and more. Sa long press naman, set natin siya sa flashlight, hit apply, double tap to enable, ganun kabilis, diba? Try naman natin open camera, hit apply, double press naman,
Oh, sheesh! Pwede mo na rin itong gamitin as shutter button. Napaka-cool, di ba? Now, if we're going to use the long press naman, lalabas dito guys yung kanyang AI assistant, which is si Polax. Try natin. Open Facebook. Nag-iisip. Boom! Medyo matagal yon, but it's okay. And yung gusto ko talaga dito is yung kanyang double tap. Like, ang bilis. So, medyo bumawi siya doon. Now, dito naman sa kanyang left side, nakalagay yung kanyang SIM card tray, which is nagso-support na ng dual SIM plus 1 SD card. So, expandable pa rin siya kahit na napakalaki na ng storage, which is 256 gig. Pwede ka nang magkaroon ng forever with this phone. Up to 1 terabyte kasi to pagdating sa kanyang SD card. Now, dito naman sa top, nakalagay yung kanyang secondary speaker. So, etong po ito ay meron ng dual speakers talagang 5,000 pesos. Well, ginawa na yun ng Infinix Smart 10, and based on my observation, halos pares naman sila pagdating sa sound quality. Konting-konti lang naman din yung difference sila pagdating sa price. Tapos, sinabi ko kanina guys, na etong pangatlo ay camera, pero hindi pala. Eto guys, yung tinatawag na IR Blaster, kung saan pwede mo nang gamitin etong po ito as a remote control. Kahit na anong device pa yan, basta merong remote, pwede na yung makontrol with this phone. Mapa TV, aircon, robot vacuum, and marami pang iba. So, diba, okay na siya. Well, hindi pa tayo tapos. It is also drop resistant ng up to 1.5 meters. So, hindi lang siya puro papogi, matibay din siya. With the IP64, hindi mo na kailangan mag-worry pa sa mga ulan or splashes dahil nga protected na to guys. Basta hindi mo na talaga to ilulubog, makakasurvive pa rin etong si Infinix Hot 60i. Build quality pa lang, napaka-okay na talaga itong phone na to. 5,000 pesos na napaka-pogi tapos matibay pa? Saan ka pa dun? Now, let's talk about the display. Parang iPhone. Kopyang-kopya talaga. This phone has 6.7-inch IPS LCD display with 720p HD+ resolution and 120Hz refresh rate. It can also go up to 700 nits pagdating sa kanyang brightness. And for me, overall, same lang talaga to sa Infinix Smart 10, which is mas mura. Also, the biggest upgrade pagdating dito sa display compared sa Infinix Hot 50i is yung kanyang brightness. Aside from that, wala na masyado. 500 nits lang kasi yung Hot 50i, which is medyo madilim. Eto guys, 700 nits na. So even outdoors, makikita mo na rin yung details dito sa display ng phone na to. Although, I wouldn't recommend it using outside dahil nga hindi to katulad ng mga flagship phone na merong 2,000 nits, 4,000 nits. Eto, 700 nits lang, which is sakto lang talaga na makikita mo yung mga text or notification. Hindi siya made para pang gaming or watching movies sa ilalim ng araw. Hindi mo yun magagawa. Overall, wala siyang masyadong upgrade since 720p pa rin. Tapos, when it comes to the bezel, meron pa rin siyang bezels dito sa bottom. I could say na it's almost the same with the Hot 50i except the brightness. Overall, okay na okay pa rin talaga to for its price. Like I've said sa Hot 50i. Maganda na to and also malaki rin. Kaso lang, mas malaki pa rin yung akin syempre. Kapag manonood kayo ng mga videos or movies with this phone, I'm pretty sure na mag-e-enjoy na talaga kayo. Even with the 720p, hindi naman masyadong halata na 720p lang siya. Hindi katulad ng iba. So all in all, approve pa rin ako dito sa display ng Infinix Hot 60i. Now, dito naman sa performance ng phone na to, eto guys, huwag kayo masyadong mag-expect. Medyo sakto lang talaga to for its price. Actually, kung meron kang Infinix Hot 50i, don't buy this phone para lang sa performance niya. Because same lang talaga sila. Eto ay meron pa rin MediaTek Helio G81 Ultimate with octa-core CPU up to 2 GHz and Mali G52 MC2 naman pagdating sa kanyang GPU. The only upgrade pagdating dito sa phone na to compared sa kanyang predecessor is that it now has Android 15 plus XOS 15.1. So yung OS at saka UI lang talaga yung kakaiba dito. Infused with the Infinix AI, meron ka lang mga magagawa dito na hindi mo magagawa sa Infinix Hot 50i. Katulad na lamang ng kanyang AI Assistant, AI Gallery, and more. So meron ka na talagang mga AI features with this one. Dito guys sa Antutu benchmark, nakakuha lamang po siya ng 277,000, which is almost the same with the Infinix Smart 10. And it's because hindi talaga ganun kalakas yung processor nitong phone ito. Even though MediaTek siya. Maraming magsasabi na mas better yung MediaTek kesa sa Unisoc, pero it depends pa rin talaga kung ano yung klase or ano talaga yung specific type na processor. Comparing the G81 to the Unisoc T7250 na currently ginagamit talaga ng iba't ibang mga entry-level phones ngayon, halos same lang talaga sila when it comes to the performance. Also, the CPU of this phone is better and also the GPU, pero it's using
older tech. So, mas bago yon pero medyo mas mahina. Eto naman, mas malakas, pero mas matanda na. Siguro kapag ginagamit natin to noong 2022, 2023, abay, okay na yung ganitong processor. Eto kasi yung binabenta dati ng 8,000 pesos, 9,000 pesos, pero ngayon, nasa 5,000 pesos na lang. Minsan nga, nilagay na nila to sa mga mas mura pa, which is the Infinix Smart 9, na pinakamurang smartphone ng Infinix na na-release last year. So, with that info, alam na natin na hindi talaga ganun kalakas etong processor nito. But, tinest ko pa rin naman siya. Dito guys, sa Mobile Legends, syempre okay na okay pa rin to dahil nga bago pa siya. With the high graphics and higher frame rate, siguro maraming madedisappoint dahil nga gusto talaga nila ultra graphics, ultra frame rate sa halagang 5,000 pesos. Ganon na yung expectation ngayon. Ang taas na talaga. Ang hirap ng pantayan. Pero, nung naglaro naman ako dito guys, okay pa rin naman siya, playable na playable, and birang-bira lang magkaroon ng frame drops or lags. Now, mind you na yung na-experience ko ngayon is talaga namang totoo as of now dahil nga bago pa siya. And most of the phones nasa kanilang best performance kapag bago pa. Kaya naman yung pinapauso nila ngayon na 50 months smoothness, 48 months smoothness, huwag kayong magpapadala dun. Kapag mahina yung processor, iba talaga yung performance ng day 1 kesa sa day 1,000. Hindi katulad ng mga malalakas na processor na almost the same lang yung performance from day 1 to day 1,000. But yes, nakapaglaro din ako ng Hawk dito guys and Call of Duty, pero para sa akin, yung overall thoughts ko lang talaga with this phone is that hindi ko siya marirecommend para sa mga gamers out there. Even though makakapaglaro kayo ngayon, I don't think na pares pa rin yung performance na madadaman nyo after 1 year. That is why sa presyong to, kung pang gaming talaga yung hanap mo, go ka na kay Tecno Pova 7. Meron din ako review nun. Mas maganda yung kanyang processor overall compare dito kay Infinix Hot 60i. Kaso lang, medyo mas mahal din yun ng konti. Ganun naman talaga. Mas maganda, medyo mas mahal. Now, dito naman sa battery guys, medyo na-surprise ako dito. Minsan lang kasi talagang gumawa si Infinix ng ganitong pasabog. 5,160 mAh is not that good or not that impressive. Hindi yun surprising. Ginawa nilang 160 para merong 60. Ganon sila ka-committed sa Hot 60 series nila. But yung surprising dito is yung kanyang 45 watts charging. Especially sa presyong 5,000 pesos, napaka-impressive nun. It also has bypass charging. Kaya naman sa mga gusto mag-gaming habang nagcha-charge, pwede mo na yung gawin with this phone. And hindi siya masisira. Ganon ka-goods yung feature na yon. With the 45 watts charging, matcha-charge mo na itong phone ito from 0 to 50% in just 25 minutes. Wow. Ganon kabilis. So all in all, battery-wise and charging-wise, okay na okay etong si Infinix Hot 60i. Malaking improvement to guys compared sa Hot 50i dati. Now, pag-usapan naman natin yung camera na itong phone ito. So eto guys, merong 50MP main camera and isang auxiliary lens. Dito naman sa kanyang selfie, meron tayong 8MP selfie camera. Pagdating dito guys sa kanyang result, okay na talaga siya. Like, medyo nag-improve siya sa Hot 50i, which is gustong-gusto ko talaga dati. Pero this time, mas nagustuhan ko pa talaga siya. Napaka-sharp ng kanyang result with the 50MP and yung kanyang color production is kuhang-kuha din talaga yung pagiging natural. So kung ano yung nakikita natin in person, meron lang maliit na difference pero almost the same. So ganun ka okay yung color production nitong phone na to. Hindi rin siya masyadong saturated. Saktong-saktong mix lang talaga. Kaya naman kung gustong-gusto mo mag-picture ng tao or gusto mo maging photographer, well guys, ma-recommend ko etong phone na to. Even pagdating sa mga object, with the 50MP, sharp na rin yung makukuha mo. Siguro magkakaroon ka lang ng struggles pagdating sa quality when it comes to the night shots. Pero kapag napaka-stable naman ng kamay mo, makakakuha ka pa rin ng maganda with the super night mode on. Meron din siyang iba't ibang features like dual video, panorama, AIGC portrait, slow motion, and even pro mode. So all in all, pagdating dito guys sa kanyang photo result and camera specs, I really think na etong phone na to yung the best phone that you can get sa halagang 5,000 pesos camera-wise. Now, when it comes to the video quality naman of this phone, eto guys ay makakakuha na ng 2K at 30fps, both main camera and selfie camera. And ngayon, try natin. So, eto guys, yung video quality using the Infinix Hot 60i dito guys, kanyang back camera, 2K at 30fps. Anong tingin nyo? Okay ba? Comment down below. Now, try naman natin yung kanyang selfie. Oh, eto naman yung selfie video camera. Oh my god. 2K at 30fps. Kita nyo ba yan? Kitang-kita yung totoong kulay ko. Merong mga pimples.
okay na okay. So far, dito guys, sa kanyang back camera, na-amaze talaga ako sa kanyang video camera. Like, okay na talaga siya. Wala akong masabi. Pagdating sa colors, pagdating sa kanyang quality, for its price, I think it's one of the best. Pero syempre, kung i-compare natin to sa mga mas mamahaling smartphone, matatalo talaga to. Pero sa 5,000 pesos, I think na marami na yung bibili nito dahil nga okay na talaga siya. Kaso nga lang, wala tong OIS, wala rin siyang EIS. So kapag hindi stable yung kamay mo habang magbi-video, medyo maalog talaga to. But yes, overall, the quality is there. Napakaganda na ng mabibigay na video quality nitong Infinix Hot 60i. Mapa-videoan or photo, na contenton talaga ako dito kay Infinix Hot 60i. So para sa akin guys, this is the cheapest camera phone that you can get galing sa Infinix and nag-perform talaga siya pagdating dito. So, hats off. Now, overall, para kanino nga ba talaga etong phone na to? Well, ganito kasi yan. Pagdating sa kanyang presyong 5,300 to 5,800 na merong 4GB of RAM or 8GB of RAM, eto guys ay pasok na para sa mga taong gusto magkaroon ng malaking storage, magandang camera, solid na build quality, and merong mga ibang features na sa mga mamahaling phones mo lang makikita. Katulad na naman ng one tap button, Infinix AI, IP64, and even pagiging drop resistant niya. So hindi lang talaga siya puro papogi, matibay talaga siya. Pero kapag ikaw ay gamer or aspiring to be a gamer, or yung pagbibigyan mo ay palaging talaga naglalaro ng iba't ibang mga games, hindi ko to marirecommend guys. It has a processor na napaka-goods nung ilang taon, pero ngayon, hindi na masyado. Eto guys ay isang entry level lang pagdating sa kanya processor, pero para sa akin kasi, bawing-bawi na siya sa camera niya, and even with the battery and the fast charging. So, recommended ko na to almost sa lahat ng users, except na lang sa mga gaming lang talaga yung habol. Although, warning na lang din sa lahat ng users na guys, eto ay hindi pang matagalan talaga. Like, kahit nasabihin pa nilang 5-year durability dyan sa kanyang battery, eh hindi mo naman to magagamit after 3 to 4 years. Medyo mahina talaga yung kanyang processor. Legit, napakalag na nito if ever man na inalagaan nyo talaga and tumagal siya ng ganong panahon. But yes, at the moment, at this year, sulit na etong si Infinix Hot 60i. If you're planning to buy this phone, maglalagay na lang ako ng link ng mga official stores sa Shopee kung saan makukuha mo siya sa mga presyong nasabi ko. Huwag na kayong bumili pa sa iba. Mas mura dyan, tapos meron ka pang YouTube voucher. Galing sa akin yan. Ang lupit ko, di ba? So I think that's pretty much it for this video. I hope na nag-enjoy kayo. I am JP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless.